Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at happy New Year po sa inyong lahat mga kababayan. Okay? At eto nga mga kababayan, panalo na. Former President Rodrigo Roa Duterte nilampaso si BBM. Wala kang katulad, Tatay Digong. Ayan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po kay former President Duterte. Ito po ang balita mga kababayan. Nako, nilampaso po ni former President Rodrigo Roa Duterte si Bongbong Marcos Jr. Kasi po mga kababayan, no, nung katapusan na po ng termino ni former President Duterte, ito po ang balita. No? Ex-President Duterte step out of office with record high plus 81% net satisfaction rating. Ayan mga kababayan, palakpakan po natin. Yan po ang totoong presidente. Ngayon po, hindi po natin masasabing may presidente tayo kasi negative na po ang kanyang, negative 15 na po ang kanyang ratings mga kababayan. So meaning, we are not sure if we are having a president or meron tayong ghost president, di ba? Di sana po, pumunta lang naman sa 0%, no? Ito, mas malala ito, negative 15 na po, no? Mga kababayan. So, mas malala pa po ito. Ito na siguro ang pinakamalala, mga kababayan. Biruin nyo, Ito na lang po ang gawin nating example. Biruin nyo po mga kababayan, yung negative 15 trust rating na president, nagpakulong po ng presidenteng nakakuha po ng 81% na net satisfaction rating. Nagpakulong po sa ibang bansa pa. Diba? Sabi nga, may isang comment ka akong nabasa kanina mga kababayan, yung adiktos na presidente, no? Ipinakulong yung nagpakulong sa mga adiktos na presidente, no? Yung nagpakulong sa mga adiktos na presidente, pinakulong ng isang adiktos na presidente. Naray ko po, Ay, nako. Ito, katapusan. Ito, palabas na po dito si former president, step out na nga nakalagay dito step out of office, pero nakakuha pa rin po ng 81% net satisfaction ratings, diba? Pero itong si President Bongbong Marcos Jr., no, 3 taon pa lang mga kababayan, no, mag-4 na taon mga kababayan, pero negative na po ang kanyang ratings. Well, anyway, ano pong masasabi dyan mga kababayan, i-comment nyo na lang. At eto, pasadahan naman po natin itong mensahe ni President Bong. Eto, mula talaga ito sa kanyang sa kanyang Facebook page mga kababayan. Babasahin lang po natin, no, para malaman po ng ating mga kababayan kung ano po yung naging mensahe ni President Bongbong Marcos Jr. Sa ating mga kababayan, sa ating lahat. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., sa pagpasok ng 2026, panahon itong magnilay sa mga pinagdaanan natin at magpatuloy ng may malinaw na direksyon at pag-asa. Malinaw na direksyon at pag-asa. Parang mukhang wala yan sa namin Hindi namin nararamdaman yung malinaw na direksyon at may pag-asa. Diba? Ang nararamdaman po namin sa inyo pong pamumuno, Mr. President, ay kawalang direksyon. No? Kawalang direksyon ng ating bansa at kawalang pag-asa. Sapagkat sa kaliwat ka ng mga korupsyong ginagawa, sa kaliwat ka ng kalokohang ginagawa ng administrasyong ito.
Di ba? Oh. Patuloy po nating basahin, no? Marami pa tayong kayang marating kung mananatili tayong nagkakaisa. Yun lang ang problema. Ha? Kasi hindi na po nagkakaisa ang mga Pilipino. Para sa inyo, kami pong mga Pilipino ay nagkakaisa na ikaw po, sana ay mag-step down na. Negative 15 na, negative 3 na. Di ba? Tapos pumunta na sa negative 15. Dapat po talaga kayong, dapat po talaga kayong mag-step down na. Di ba? Ipagpapatuloy natin ang pagtatrabaho para sa isang mas maayos at makataong bagong Pilipinas. Ayan, bagong Pilipinas daw. Ito talaga ang yung bagong Pilipinas talaga mga kababayan yung nakakasira sa ating bansa eh. Mas maganda pa kung hindi nyo binagong Pilipinas. Mas masaya pa. Mas uunlad pa siguro ang mga Pilipino kung hindi nyo binago ang Pilipinas. Although there's always a change for the better, di ba? Pero ang problema nga, binago nyo, hindi pa taas kundi pa baba. Di ba? Sablay itong mga sinasabi. Yung New Year's message ni PBBM, sablay na sablay para sa ating mga kababayan, no? Kung aanalisahin lang natin ng mabuti, napakawalang kwenta ng kanyang mensahe sapagkat hindi naman po nila sinasa puso. Magaling lang po sila sa salita, wala naman po sa gawa. Di ba? Correct me if I'm wrong because I'm correct. Di ba? Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. Yan si Congressman Leveste. Kakasuhan sana siya or irereklamo siya sa Ethics Committee ng House of Representatives. Pero, mas pabor pa nga si Congressman Leveste sa ethics complaint. Ito pakinggan po natin kung bakit mga kababayan. Gustong-gusto kong i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Doon po sa nangyari at naipalabas na videos doon sa CCTV at mismo yung taga-side ng DPWH ang naglabas po. Ito ba ay nagpapatunay na legit na ang inyo pong hawak na dokumento ay galing talaga sa DPWH at hindi na kailangan pa na i-verifika? Yun ang funny thing about the DPWH saying na I illegally obtained the files, na kinocompare man nila na talagang galing sa kanila ang files na ito. And the fact na ayaw nila ba naman na bakit may mga pangalan ng mga taong patay. Hindi ko naman problema yun kasi hindi naman ako ang gumawa ng listahan. Kaya tama ka po, ito po ay patunay na authentic ang listahang ito. Opo. Now ngayon po ang inyo pong kaibigan na si Representative Ridon ay meron namang pong parang babalaba or pahaging na posibleng ma-ethics po kayo dahil po dito sa sinasabi daw na nanggipit kayo doon sa DPWH. Ano pong komento niya rito po, Congressman? Sir, mag-share ako sa iyo ng sekreto. Gustong-gusto kong i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Kasi alam niyo sir, nung Lunes, gusto ko sana mag-privilege speech. Pinatayan ng mikropono, tapos nag-adjourn ng session in less than 1 minute. Kaya mabuti po, i-ethics nila ako para pwede akong magpahayag ng pahayag na lang sa Kongreso. Yung sinasabi ko po kay Congressman Redon, ang kanyang party list, Bicol Saro, ay may 150M insertion sa 2025. Dalawang road project, 75 million pesos each. So yan mga kababayan, pabor na pabor pa nga itong si Congressman Leandro Leveste na ethics complaint, no? Para makapagsalita siya ng todo-todo. Kasi pinapatayan po siya, hindi pinipigilan po siya makapagsalita. Sa totoo lang, no? Diyan po sa House of Representatives. No, palapakan po natin Congressman Leandro Leveste. Samantala mga kababayan, ito, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito, ang caption po, panalo na. Korte pinatunayang dismiss kaso ni former PRRD. ICC Palacio walang nagawa sa buwatan Timbog. Aba ito, pakinggan po natin to.
Ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang Korte Suprema tila ginimbal ang lahat na kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng AGK. Ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ang ilang makakaliwang grupo matapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi nabuksang muli ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng video namin. Ito na lang mga kababayan, tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte. Kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Enquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was embleeded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SC's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 4th Division of the Court Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision. Unquote. Sa puntong ito, bibigyan po natin ng pananaw itong sumasambulat na iskandalo ng pagkalugmok ng trust rating and credibility ni Ginoong Marcos Jr. sa last quarter survey na ginawa po ng Social Weather Station or SWS. Mantakin ninyo, hindi pa natatapos ni Marcos Jr. ang halos kalagitnaan ng kanyang termino bilang presidente in his 6-year term na election noong 2022. Lugmok po sa -3 ang kanyang trust and approval rating. Ang pinag-uusapan po natin pag sinabing trust rating, ito po yung pagtitiwala ng taong bayan na kaya pa niyang mamuno at tama ang kanyang pamumuno sa ating gobyerno at sa buong Republika ng Pilipinas. At kapag sinabi pong trust and then ang isa is ang kanyang approval rating, kung sumasang-ayon pa ba? Pag sinabing approval rating, sumasang-ayon pa ba ang taong bayan na manatili siya bilang presidente sa ating bansa? Yan po ang ibig sabihin. O ulitin ko lang,
Mukhang ayaw na yata ka, Eric Celis, no? Mukhang ayaw na yata ng ating mga kabayan na si Presidente Bongbong Marcos ang mamuno sa ating bansa. Biruin mo, negative 3 na po. Tapos naging yung latest, no? Mukhang negative 15 na po. Pataas na po ng pataas ang kanyang pagiging negatibo. Okay? Buti pa sa trust ratings, negatibo. Yung iba sinasabi, positive daw eh. Di ba? Kaya nga, ngayon pa nga lang yan, hindi pa katapusan ng kanyang termino. Ganyan na po, negative na, no? Paano pa kaya kung magpatuloy pa itong kanyang termino? Di ba? Nakakahiya po. No? Mas nakakahiya kung makakuha ka ng negative 100%. Aba, meron pa pala reverse, no? Parang hindi ka na rin naging presidente doon. Di ba? Kahit nga ngayon negative 3, parang hindi ka na feeling mo or feeling ko nga kung ako lang ang presidente, parang hindi ako presidente Diba? Parang teka lang. Kailangan natin mag-isip-isip muna kasi negative 3 na eh. Parang hindi na naniniwala sa atin yung taong bayan. Okay? Yun ang dapat trabahuin nyo. Bago kayo tumira sa iba, ayusin nyo muna ang inyong mga sarili. Nang sa ganun mga kaubayan ay pagkatiwalaan po kayo ng buong sambayan ng Pilipino. Negative 3, paano ba yan? Ibig sabihin yan mga kaubayan, no? Talagang galit na po ang taong bayan kasi wala na hindi mo lang napunta sa 0. O kahit positive 1% man lang. Wala kahit 0.00001 wala. Ito po ay negative 3 to negative 15 na po ang kanyang trust ratings. Nako. Ang sigaw ng bayan, step down na. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.